niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya sa simula bago niya ito pinatatag. Impossible po iyon. Kung nagkakilala na po tayo, sigurado pong matatandaan ko. Isang kasinungalingan. Isang malupit, kinakailangang kasinungalingan. Ang bawat salita ay lasang-lason sa kanyang dila, isang pagtataksil sa lalaking nasa harap niya at sa nakaraan na sila lamang ang nakakaalam. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata ni Gideon. Ang pag-asa ay napalitan ng pamilyar na pagkadismaya. Napabuntong hininga ito at sumandal pabalik sa mga unan, ang tingin ay muling naging blanko. Siguro nga, mahinang sabi nito. Nababaliw na yata ako. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Dahil sa kanyang pagsisinungaling, pinagdududahan ni Gideon ang sarili niyang katinuan. Magpahinga na po kayo, sir, sabi ni Amara, ang boses ay halos pabulong. Mabilis siyang tumalikod bago pa man niya makita ang buong epekto ng kanyang kasinungalingan sa mukha nito, at bago pa man makita nito ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang tensyon sa pagitan nila ay naging halos pisikal sa mga sumunod na araw. Hindi na nagtanong si Gideon ng mga personal na bagay. Naging mas tahimik ito, mas malayo. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagbago. Mayroon ng pagdududa, isang matamang pag-aaral, na para bang sinusubukan nitong basagin ang isang kodigo na hindi niya maintindihan. At ang pagbabagong iyon ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Katrina. Isang hapon, habang naghahanda si Amara ng merienda para kay Gideon, pumasok si Katrina na may dalang isang baso ng orange juice. Hi, baby. As brought you your favorite, masiglang bati nito at lumapit kay Gideon. Si Amara naman ay nagpatuloy sa paghiwa ng mansanas. Careful, Katrina, sabi ni Gideon na nakatingin sa baso. Don't worry, I'm alwa, oops. Biglang inadulas si Katrina at ang malamig na orange juice ay tumapon, hindi kay Gideon, kundi sa puting uniforme ni Amara. Oh my God. I'm so sorry, sabi ni Katrina, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. I'm so clumsy. Nakakahiya. Ang malamig na likido ay gumapang sa balat ni Amara. Ang uniforme niya ay nabahira ng kulay kahel. Ang eksena ay halatang halata, isang sinadyang pagpapahiya. Okay lang po, ma'am, sagot ni Amara, pinipigilan ang sarili. Kumuha siya ng tissue at sinimulang punasan ang sarili. Hayaan mo, ako na, sabi ni Katrina, kumuha ng mas maraming tissue at marahang idinampi sa uniforme ni Amara, na para bang tinutulungan ito. Ngunit ang kilos ay hindi pagtulong, ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Siya, ang fiance, na nag-aalaga sa hamak na nurse. Itigil mo na yan, Katrina, malamig na sabi ni Gideon mula sa kama. Ang boses niya ay walang anumang pagbibiro. It was an accident. Edneth Reyes can handle it, magpalit ka ng damit, utos nito kay Amara, ang tingin ay nakatuon sa kanya, hindi kay Katrina. Tumango si Amara. Excuse me po. Mabilis siyang lumabas ng silid, ang mukha ay nag-iinit sa kahihiyan at galit. Narinig niya ang pagsisimula ng mahinang pagtatalo sa pagitan ni Gideon at Katrina bago niya maisara ang pinto. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang paalala ng kanyang sitwasyon, isang target, isang sagabal, isang lihim na naghihintay na mabunyag. Sa kanyang study, nakaupo si Doña Elvira de Villa sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Malamig at tahimik ang silid, maliban sa mahinang tunog ng aircon. Hawak niya ang kanyang telepono. Yes, it's me, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. I have a new person of interest. Her name is Amara Reyes. She's a nurse. I want to know everything about her. Where she lives, her family, her history, everything. I want a report on Svidesk Gisai tomorrow morning. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay nakapako sa hardin kung saan niya nakitang nag-uusap si Amara at Mateo. Ang hinala niya ay parang isang maliit na binhi na itinanim, at ngayon, dahil sa kakaibang tensyon na namumuo sa silid ng kanyang anak, ang binhing iyon ay nagsisimula ng umusbong. Hindi siya naniniwala sa koinsidente. Ang biglaang paglitaw ng nurse na ito, ang lihim na kilos ni Mateo, ang pagbabago sa ugali ni Gideon, lahat ay konektado. At determinado siyang alamin kung paano. Kinabukasan, tinawag si Amara ni Doña Elvira sa study nito.
Ang puso ni Amara ay agad na kinabahan. Ito na. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Elvira na nakaupo, kalmado at may kontrol, tulad ng isang reyna sa kanyang trono. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Maupo ka, Via Reyes. Umupo si Amara sa silyang nasa harap ng desk, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. I have been observing you, simula ni Doña Elvira. At sa tingin ko, hindi ka na isang magandang impluensya sa paggaling ng anak ko. He seems distracted, Gisayu. Therefore, I have decided to terminate your services. You will be compensated generously for your time. Ang mga salita ay parang isang hatol. Paalisin na siya. Ang trabaho. Ang pera para sa kanyang mga anak. Lahat ay mawawala. Ma'am, with all due respect, nagsalita si Amara, sinusubukang ipaglaban ang kanyang sarili. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Sumusunod po ako sa lahat ng inyong utos. Ang paggaling po ni Sir Gideon ang aking prioridad. Ngumiti muli si Doña Elvira, isang ngiting mas malamig pa kaysa sa una. I'm sure you are. Ngunit may mga bagay na hindi mo sinasabi sa amin, hindi ba? Inabot nito ang isang kulay Manila na folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa at dahan-dahan itong itinulak papunta kay Amara. Baka gusto mong ipaliwanag ito. Nanginginig ang kamay ni Amara nang buksan niya ang folder. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ibabaw may isang litrato. Isang litratong kinunan ng palihim. Sina Leo at Luna, masayang naglalaro sa isang playground malapit sa kanilang apartment. Ang kanyang mga anghel. Ang kanyang buhay. Sa ilalim ng litrato, may mga kopya ng kanilang birth certificate. Ang pangalan niya bilang ina. At ang isang nakakabinging blanko sa espasyo para sa ama. Naroon din ang address ng kanilang tinitirhan at ang pangalan ng eskwelahan na pinapasukan nila. Isang dossier. Isang kumpletong file ng kanyang pinakatatagong lihim. Ang kanyang buong buhay nakalatag sa ibabaw ng desk ng babaeng pinakakinatatakutan niya. Itinaas ni Amara ang kanyang tingin kay Doña Elvira, ang kanyang mukha ay namumutla, ang takot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Nawala na ang nurse. Ang natira na lamang ay isang ina na biglang naging napaka-vulnerable. Saan niyo po nakuha ito? Halos pabulong niyang tanong. Hindi na mahalaga kung saan, sagot ni Doña Elvira. Ang boses ay naging matalim na ngayon, nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang mahalaga ay alam ko na ngayon. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Ikaw yung babae. Ang babaeng halos sumira sa kinabukasan ng anak ko 5 taon na ang nakalipas. Hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Doña Elvira. Tumayo ito, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng desk. Bumalik ka para sa pera, hindi ba? Ngayong baldado ang anak ko, nakita mo ang pagkakataon mong makapasok muli sa buhay niya. At ginagamit mo pa ang mga batang yan. Hindi, sigaw pabalik ni Amara, ang luha ay tumutulo na ngayon sa kanyang mga pisngi. Ang pagtatanggol sa kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng biglaang tapang. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Mahal ko ang mga anak ko. Kung mahal mo talaga sila, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay biglang bumaba, naging isang nakakakilabot at puno ng lason na bulong. Kung mahalaga sa iyo ang kanilang kapakanan at kinabukasan aalis ka. Umupo itong muli, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng yelo at bakal. Umalis ka sa loob ng 24 oras, o sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga anak mo. Mayroong bagyo sa katahimikan ni Amara. Iyon ang unang napansin ni Gideon nang bumalik ito sa silid matapos ang pakikipag-usap sa kanyang ina. Ang propesyonal na maskara na palagi nitong suot ay naroon pa rin, ngunit may mga lamat na. Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa karaniwan, at ang mga gilid ng kanyang mga mata ay bahagyang namumula na para bang nagpigil ito ng mga luha. Ang kanyang mga kamay, habang inaayos ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng mesa, ay maihalos hindi mapansing panginginig. Lumakad ito na parang isang multo, ang mga galaw ay mekanikal at walang buhay. Iwas ito sa kanyang tingin. Bawat kilos nito ay sumisigaw ng isang lihim na sakit, isang takot na hindi nito masabi. Anong sinabi sa'yo ng ina ko? Tanong ni Gideon, ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Huminto si Amara. Hindi ito lumingon.
Mga tagubilin lang po tungkol sa inyong gamot, sir. Isang kasinungalingan. Alam niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sagot ay masyadong mabilis, masyadong walang laman. Tumingin ka sa akin, Amara, utos niya, ang boses ay mas may bigat ngayon. Dahan-dahan, humarap ito. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang takot, ang sakit, ang pagbibitiw. Nakita niya ang isang babaeng nasa bingit ng pagguho. At alam niya, nang may biglang panlalamig sa kanyang sikmura, na ang kanyang ina ang may kagagawa nito. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang galit para sa kanyang ina, na tila nasisiyahang kontrolin ang lahat. Isang galit para sa sarili niya, dahil sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Isa siyang bilanggo, hindi lang sa kanyang amnesia, kundi sa sarili niyang bahay. Hindi na nagsalita pa si Amara. Bumalik ito sa kanyang mga gawain, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay napakabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. At napagdesisyonan ni Gideon na sa araw na iyon, makikinig siya hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan. Kinahapunan, sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam at gusto niyang matulog ng maaga. Isang pagkukunwari. Isang estratehiya. Naramdaman niya ang papalapit na unos. Nakita niya ang balisang anyo ni Mateo sa pasilyo kanina. Nakita niya ang matagumpay ngunit malamig na tingin ng kanyang ina. Mayroong magaganap na komprontasyon at sa pagkakataong ito, hindi siya magiging isang mangmang na tagamasid. Nakahiga siya sa kama, ang mga mata ay nakapikit, ang paghinga ay malalim at pantay. Isang perpektong pagganap ng isang natutulog na tao. Ngunit ang kanyang pandinig ay gising na gising, bawat ugat sa kanyang katawan ay nakaabang. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi si Amara. Ang matigas at may otoridad na yabag ay kay Doña Elvira. At may isa pang kasama, ang mga hakbang nito ay nag-aatubili at mabigat. Si Mateo. Sa labas tayo mag-usap, utos ng kanyang ina, ang boses ay mahina ngunit matigas. Isinara nila ang pinto, ngunit hindi ng buo. May naiwang maliit na siwang. Sapat na. Pinakiramdaman ni Gideon ang pag-uusap sa labas ng kanyang silid. Ano ang ibinigay mo sa nurse na iyon? Ang marahas na tanong ni Doña Elvira. Walang anumang pagbati. Diretsong akusasyon. Wala po, ma'am, nanginginig na sagot ni Mateo. Nagtanong lang po siya ng direksyon sa hardin. Huwag mo akong gawing tanga, Mateo. Nakita ko kayo. May ibinigay ka sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano iyon. Keychain lang po, ma'am. Luma na pong keychain. Akala ko po sa kanya. At bakit mo iisiping sa kanya iyon? Sino ba talaga ang babaeng iyon? Bakit ka nakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman? Ang boses ni Doña Elvira ay tumataas, puno ng yelo. Ang pamilya mo ay ilang henerasyon nang nagsisilbi sa amin. Ang utang na loob ninyo ay nasa amin. Gusto mo bang mawala ang lahat ng iyon dahil sa isang hamak na nurse? Isang sandali ng katahimikan. Narinig ni Gideon ang mabibigat na paghinga ni Mateo. Narinig niya ang tunog ng isang taong nasa bingit na. Pagkatapos, isang pagsabog. Hindi niyo po naiintindihan, sigaw ni Mateo, ang boses ay basag at puno ng pinaghalong galit at pagsisisi. Hindi niyo po alam. 5 taon. 5 taon niyang hinanap yung babaeng mahal niya. Yung babaeng pilit niyong iwinaksi sa buhay niya. Ang mga salita ay tumama kay Gideon na parang isang malakas na suntok sa dibdib, nag-alis ng hangin sa kanyang mga baga. 5 taon hinanap babaeng mahal niya. Kasalanan niyo kung bakit siya na-aksidente, patuloy ni Mateo, ang mga salita ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Papunta kami ng Laguna noon para sundan ang isang balita tungkol sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit kami nasa kalsadang iyon. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa paghahanap niya sa kanya. Laguna. Paghahanap. Babaeng mahal niya. Ang mga piraso ng palaisipan, ang tanong ni Gideon tungkol sa Laguna, ang sagot ni Amara, ang panaginip sa Ferris wheel, ang pamilyar na boses, ang malungkot na mga mata, lahat ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. At sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang sumabog sa kanyang ulo. Mas matindi kaysa sa dati. Hindi ito isang simpleng sakit ng ulo. Ito ay isang pagguho. Ang blankong pader sa kanyang isipan ay nagkaroon ng mga lamat,
At mula sa mga lamat na iyon, isang marahas na agos ng mga alaala ang bumuhos. Isang tawa sa ilalim ng ulan. Gideon, para tayong mga bata. Ang mukha niya, basang-basa ng ulan at nagliliwanag sa saya. Ang pangalan niya sa kanyang mga labi, Aradi. Ang tuktok ng Ferris wheel. Ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa kanya. Ang keychain. Ace plus E, forever. Ang ngiti niya, na mas maliwanag pa sa lahat ng ilaw sa syudad. Ang malamig at matigas na mukha ng kanyang ina sa study nito. Siya o ang pamilyang ito, Gideon. Mamili ka. Ang kanyang pag-aalinlangan, hindi dahil hindi niya alam ang pipiliin, kundi dahil sa pagkabigla sa kalupitan ng sarili niyang ina. Isang anino sa labas ng pinto. Ang mukha ni Ara, puno ng luha, na narinig ang kanyang katahimikan at binigyan ito ng maling kahulugan. Ang pagtakbo nito palayo. Ang mga taon ng paghahanap. Ang mga maling impormasyon. Ang walang katapusang gabi ng pangungulila. Ang tawag mula sa isang impormante. Boss, positive. May nakakita sa kanya sa isang klinika sa Sta. Rosa, Laguna. Ang pagmamadali. Ang pag-asa. Ang pagmamaneho sa ilalim ng ulan. Ang isang truck na biglang sumulpot mula sa isang kanto. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang nakakasilaw na liwanag. Ang sakit. At pagkatapos kadiliman. Arg! Isang sigaw na puno ng pisikal at emosyonal na sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Gideon. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Ang mundo ay umikot. Ang pagguho sa kanyang isipan ay tapos na. Ang blankong pader ay wala na. Ang lahat ay bumalik. Ang bawat alaala, bawat damdamin, bawat sakit. Ang pagmamahal. Ang pagkawala. Ang 5 taon ng pagkakamali. Ang 5 taon ng kasinungalingan ng kanyang ina. Sa gitna ng sakit, isang pangalan ang umalinggaw sa kanyang isipan. Ara. Ang kanyang Ara. Ang kanyang Amara. Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang kanyang pagdating. Ang kanyang lungkot. Ang kanyang mga kasinungalingan. Ang kanyang takot. Ginagawa niya ito para protektahan ang sarili at marahil, para protektahan din siya. Ang galit sa kanyang ina ay naging parang isang nag-aalab na apoy. Ngunit may isang damdamin na mas malakas pa roon, ang takot. Ang takot na mawala siyang muli. Gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, itinulak ni Gideon ang kanyang sarili pababa mula sa kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi dahil sa kahinaan mula sa aksidente, kundi dahil sa tindi ng kanyang mga emosyon. Kailangan niya itong makita. Kailangan niya siyang makausap. Ngayon din. Naglakad siya palabas ng silid, hindi pinapansin ang gulat na mukha ng kanyang ina at ni Mateo na nakatayo pa rin sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay may iisang layunin. Tumingin siya sa direksyon ng silid ni Amara. At doon niya ito nakita. Nakatayo sa labas ng pinto ng kanyang silid, hawak ang isang maliit na bag, nag-aalis na ito ng gamit. Aalis na siya. Tinutupad niya ang utos ng kanyang ina. Hindi. Hindi muli. Isang desperadong lakas ang bumuhos sa kanyang katawan. Ilang malalaking hakbang ang ginawa niya hanggang sa maabutan niya ito. Hinawakan niya ang braso nito. Huminto si Amara, nagulat. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Inaasahan nitong makita ang isang pasyenteng nalilito. Ngunit ang nakita nito ay iba. Tinitigan siya ni Gideon, hindi na sa pamamagitan ng ulap ng amnesia, kundi sa pamamagitan ng 5 taon ng pangungulila at pagmamahal. Nakita nito ang lahat sa kanyang mga mata, ang pagbabalik ng alaala, ang sakit, ang pagsisisi. Dahan-dahan, bumaba ang kanyang kamay mula sa braso nito patungo sa kamay nito. Hinawakan niya ito ng mahigpit, na para bang sa paghawak na iyon ay kaya niyang pigilan ang muling pagkawala nito. Binuksan niya ang kanyang bibig, at ang pangalang lumabas ay hindi Amara o Idneth Reyes. Ito ang pangalan na nasa puso niya sa loob ng 5 taon. Ang pangalan mula sa kanilang nakaraan. Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at pag-ibig na nag-uumapaw, isang bulong na tila kayang magpatigil ng mundo. Arati. Isang pangalan. Isang salita.
Ngunit para kay Amara, ang salitang iyon ay hindi lang isang pangalan. Iyon ay ang susi sa bawat nakakandadong silid ng kanyang puso. Iyon ang himig ng kanilang nakaraan, ang pangako ng kanilang mga pangarap. Ang paraan ng pagbigkas ni Gideon sa pangalang iyon, hindi na tulad ng isang estranghero na nagtatanong, kundi tulad ng isang nagmamahal na naaalala, ay nagpadala ng isang alon ng pagkabigla sa kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang hawak na bag, ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila napakalakas sa biglang katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, napuno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Gideon. Ang kanyang balat ay mainit. Ang kanyang ang mga mata niya ay hindi na blanko. Naroon na muli ang lalim, ang init, ang pagkakakilala. Naroon na ang kanyang Gideon. Naaalala mo na, bulong niya, ang bawat salita ay nababalot ng 5 taon ng pinigil na pag-asa at takot. Hindi sumagot si Gideon gamit ang mga salita. Sa halip, marahan niyang inilapit ang kanyang mukha at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Amara. Napapikit siya, na para bang sa pagpikit na iyon ay mas malinaw niyang nakikita ang babaeng nasa harap niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Iyon ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon. Isang pagbabalik. Patawarin mo ako, bulong ni Gideon, ang boses ay garalgal dahil sa tindi ng emosyon. Patawarin mo ako, Ara. Hindi ko sinasadyang manahimik noon. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi kita kailanman binitawan. Ang pader na itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay hindi lang nagkalamat, ito ay tuluyang gumuho, naging alikabok sa isang iglap. Ang sakit, ang galit, ang mga tanong, lahat ay tila naglaho, napalitan ng isang napakatinding kaluwagan. Niyakap niya si Gideon ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito, at doon, sa wakas, humagulhol siya. Hindi na mga luhang tahimik at patago, kundi isang pag-iyak na malakas at malaya, isang pag-iyak na naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila na kinimkim niya ng napakatagal. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Doña Elvira, ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkatalo. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang pader ng kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Nakatingin siya sa kanyang anak na yakap-yakap ang babaeng pilit niyang inalis sa buhay nito, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang Gideon na hindi na niya kayang kontrolin. Hindi ko alam, bulong ni Mateo sa kanyang tabi, ang mga mata ay puno ng luha ng saya at takot. Hindi ko po alam na maaalala niya ang lahat. Niyakap ni Gideon si Amara pabalik, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot dito na para bang takot siyang kung bibitaw siya ay maglalaho itong muli. Hinayaan niya itong umiyak, hinahaplos ang buhok nito, habang bumubulong ng paulit-ulit na mga salita ng paghingi ng tawad at pagmamahal. Ang pagguho ay tapos na. Ngunit sa mga guho ng kasinungalingan at sakit, isang bagong pundasyon ang nagsisimulang mabuo. Isang pundasyong binuo, hindi na sa mga pangarap lamang, kundi sa isang katotohanang masakit ngunit totoo. Ngunit habang magkayakap sila sa gitna ng kanilang muling pagkikita, hindi nila alam na may isa pang pader, isang mas malaki at mas mahalagang lihim, ang nakatayo pa rin sa pagitan nila. Isang lihim na may 2 maliliit na mukha at 2 pares ng mga matang katulad ng kay Gideon. Ang pakiramdam ng mga braso ni Gideon sa paligid niya ay isang pamilyar na kanlungan, isang lugar na akala niya ay hindi na niya muling masisilungan pa. Ang bawat salita ng paghingi nito ng tawad ay parang isang balsamo na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat na 5 taon niyang dinala. Dahan-dahan siyang kumala sa yakap, ang mga kamay ay nanatili sa dibdib nito. Tinitigan niya ang mukha nito, ang mukha ng kanyang Gideon, na puno na ngayon ng pag-aalala at pagmamahal. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan. Akala ko di. Simula niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Akala ko pinili mo sila. Pinili mo ang yaman. Akala ko binitiwan mo ako. Umiling si Gideon, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Hindi kailanman, Ara. Hindi kita kailanman bibitawan. Nang gabing iyon, natigilan ako, hindi dahil nag-isip akong iwan ka, kundi dahil hindi ako makapaniwala na kaya akong pagbantaan ng sarili kong ina gamit ang pag-ibig ko para sa iyo.
Nang bumalik ako para hanapin ka, wala ka na. Walang kahit anong bakas. Kinuha niya ang kamay ni Amara at idinampi ito sa kanyang puso. Sa loob ng 5 taon, bawat araw, ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasa kalsadang iyon noong araw na iyon. Dahil sa pag-asang makita kang muli. Ang katotohanang iyon, isang katotohanang napakasimple, ngunit napakalaki, ay nagpabago ng lahat. Ang 5 taon ng pait at paghihinanakit ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Sana pala ay naging mas matapang siya. Sana pala ay hinarap niya ito sa halip na tumakbo. Sa di kalayuan, ang katahimikan ay nabasag. Gideon. Ang matigas na boses ni Doña Elvira ay pumuno sa pasilyo. Lumakad ito papalapit, ang mukha ay isang maskara ng galit at pagtanggi. Sa likod nito, si Katrina ay nakatayo, ang mukha ay namumutla sa pagkabigla at pagkatalo. Anong ginagawa mo? Huwag kang magpadala sa mga kasinungalingan ng babaeng yan. She is a gold digger, sigaw ni Doña Elvira, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Amara. Hindi siya natakot. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Gideon, humuhugot ng lakas mula rito. Humarap si Gideon sa kanyang ina, ang katawan niya ay nagsilbing panangga para kay Amara. Ang kanyang tingin ay malamig at matatag, isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Doña Elvira mula sa kanyang anak. Tama na, Mama, sabi ni Gideon, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Tapos na ang mga kasinungalingan. I remember everything. Ang mga salitang iyon ay tila sumampal kay Doña Elvira. Umatras ito ng isang hakbang, hindi makapaniwala. Hindi maaari di. I remember how you threatened me. I remember how you drove her away. And I remember spending 5 years of my life trying to fix the mistake that you made. Patuloy ni Gideon, bawat salita ay isang matulis na patalim. This woman, sabi niya, habang marahang hinihila si Amara sa kanyang tabi, is the only woman I have ever loved. At kung ang pagpili sa kanya ay nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng yaman at pangalan ng De Villa, kung gayon, matagal na dapat akong umalis. Tumingin si Gideon kay Katrina. I'm sorry, Katrina. I have no memory of ever proposing to you, because it never happened. My mother created a fantasy to keep me in line. You deserve someone who truly loves you. And that person is not me. Si Katrina, na sa wakas ay natanggap ang katotohanan, ay tumalikod at tumakbo palayo, ang mga hikbi ay naririnig sa kanyang pag-alis. Naiwan si Doña Elvira, mag-isa at talunan. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang unikahidyo, na ngayon ay tila isang estranghero. Ginawa ko lang ang lahat para sa'yo, Gideon. Para protektahan ang kinabukasan mo. You did it for yourself, Mama, sagot ni Gideon. You did it for the family name, for the business. You never did it for me. Tumalikod si Gideon mula sa kanyang ina, isang kilos ng pinal na pagpapasya. Inakay niya si Amara palayo sa tensyon, palayo sa mga anino ng nakaraan, at dinala ito pabalik sa loob ng kanyang silid, isinasara ang pinto sa mundong pilit na naghiwalay sa kanila. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga. Umupo sila sa gilid ng kama, ang mga kamay ay magkahawak pa rin, na para bang takot silang magkahiwalay muli. Patawarin mo ako, Ara, muling sabi ni Gideon. Sana naging mas malakas ako noon. Sana ipinaglaban kita sa harap niya. Umiling si Amara, pinunasan ang natitirang luha sa kanyang pisngi. Patawarin mo rin ako. Sana hindi ako tumakbo. Sana kinausap kita. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nasaktan. Isang bagong simula. Iyon ang nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat ng sakit, narito sila ngayon, magkasama. Ang pag-ibig na akala niya'y patay na buhay pa rin, mas matatag dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ara, pakiusap ni Gideon, ang mga mata ay puno ng pagsamo. Hayaan mong itama ko ang lahat. Hayaan mong bumawi ako sa 5 taon na nawala sa atin. Let me build a life with you. Real life, away from all of this. Tumango si Amara, ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan. Gideon.
Ngumiti si Gideon, isang tunay at malawak na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Amara. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at dahan-dahan itong hinalikan. Isang halik na puno ng pangulila, puno ng pangako, puno ng pagbabalik. Niyakap niya ito ng mahigpit, nilalasap ang bawat segundo ng sandaling akala niya ay sa panaginip na lang mangyayari. Ang lahat ay tila nasa tamang lugar. Ang lahat ay perpekto. Hanggang sa Ring. Ang tunog ng kanyang cellphone, na naiwan sa ibabaw ng mesa, ay biglang pumutol sa kanilang sandali. Dahan-dahan silang naghiwalay. Sandali lang, sabi ni Amara, bahagyang nahihiya. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang telepono. Ang pangalan ni Tita Mercy ang nasa screen. Agad siyang kinabahan. Bihira itong tumawag maliban kung may emergency. Hello, tita, sagot niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ara, iha, pasensya na sa abala, sabi ni Mercy sa kabilang linya. Okay lang ba kayo dyan? Si Leo kasi ayaw kumain. Hinahanap ka. Gusto ka raw niyang makausap. Napabuntong hininga si Amara. Sige po, tita, pakausap po sa kanya. Habang naghihintay, lumingon siya kay Gideon. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang kaligayahan ay kitang-kita sa mukha nito. At ang kaligayahang iyon ang nagpadala ng isang alon ng takot sa puso ni Amara. Dahil mayroon pa siyang isang lihim. Isang lihim na mas malaki pa kaysa sa kanilang nakaraan. Isang lihim na may dalawang maliliit na boses. Mommy! Ang maliit at malinaw na boses ni Leo ay umalinggaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. Hello, anak. Bakit ayaw mo raw kumain? Sabi ni Mommy magpakabait ka, di ba? Kasi pumis na kita, sagot ng bata. Mommy, kailan po kayo uwi? Ang bawat salita ni Leo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa perpektong sandali ni Amara. Bawat di Mommy ay isang paalala ng katotohanang hindi pa niya nasasabi. Mula sa kanyang kinaupuan, nakita ni Gideon ang pagbabago sa ekspresyon ni Amara. Ang ngiti sa mukha ni Gideon ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Malinaw niyang narinig ang boses ng bata mula sa telepono. Malinaw niyang narinig ang salitang Mommy. Nang ibaba ni Amara ang telepono, matapos mangakong uwi siya sa lalong madaling panahon, hinarap niya si Gideon. Ang masayang ekspresyon sa mukha nito ay wala na. Ang init sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at hindi makapaniwalang pagtingin. Dahan-dahan itong tumayo. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa kanina. Marahan nitong binitiwan ang kanyang kamay. Ang pagkawala ng init nito ay parang isang sampal. Tumingin ito sa kanya, hindi na bilang isang nagmamahal na naaalala ang nakaraan, kundi bilang isang lalaking kahaharap pa lamang sa isang bagong, hindi inaasahang katotohanan. Ang kanyang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkabigla at sakit. At ang tanong na lumabas sa kanyang mga labi ay halos isang pabulong, ngunit sapat na para durugin ang bagong tatag na mundo ni Amara. Mommy! Ang salitang Mommy na binitiwan ni Gideon ay hindi isang tanong. Ito ay isang hatol. Isang salamin na biglang itinapat sa mukha ni Amara, ipinapakita ang huling piraso ng kanyang kasinungalingan, ang pinakamalaki, ang pinakamabigat. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang telepono ay tila naging isang bloke ng yelo sa kanyang kamay. Ang kaligayahang naramdaman niya ilang saglit lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Tumingala siya kay Gideon, at ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagyo ng mga emosyon, pagkalito, sakit, at higit sa lahat, isang malalim na pagtataksil. Gideon, ako di. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas. Paano niya sisimulan? Saan? May anak ka? Tanong ni Gideon, ang boses ay mahina at walang kulay, na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Sa loob ng 5 taon nagkaroon ka ng ibang pamilya? Ang akusasyon, kahit hindi diretsang sinabi, ay malinaw. Ang sakit sa likod ng mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Amara. Hindi, mabilis niyang sagot, umiling-iling. Ang mga luha, na akala niya inaubos na, ay muling namuo. Hindi sa paraang iniisip mo. Gideon, kailangan mong makinig sa akin. Humakbang siya palapit, ngunit umatras ito, isang maliit na kilos na parang isang sampal.
Ang distansya sa pagitan nila, na kanina lang ay puno ng pag-ibig, ay napuno na ngayon ng isang bagong pader. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ara? Tanong nito, ang pangalan niya sa kanyang mga labi ay may pait na ngayon. Nandito ako, ibinubuhos ang lahat ng nararamdaman ko, sinasabi sa iyong ikaw lang ang hinanap ko. At ikaw mayroon kang isang buong buhay na itinago mo sa akin. Dahil natakot ako, sumabog na ang damdamin ni Amara. Natakot ako para sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, kung ano ang gagawin ng ina mo. Ang tanging nasa isip ko ay protektahan sila. Sila, pag-uulit ni Gideon, ang kilay ay nagsalubong. Ilan sila? Huminga ng malalim si Amara, isinara ang kanyang mga mata at binitiwan ang katotohanan. 2. Kambal sila, Gideon. Isang lalaki at isang babae. Isang nakabibinging katahimikan. Napaupo si Gideon sa gilid ng kama, na para bang ang kanyang mga binti ay biglang nawala ng lakas. Tinitigan niya ang sahig, ang kanyang isipan ay tila sinusubukang iproseso ang isang impormasyon na napakalaki para maunawaan. Kambal ni. Bulong nito sa kawalan. 5 taong gulang na sila, dagdag ni Amara, ang boses ay halos hindi na marinig. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling piraso, ang katotohanang magbabago sa lahat. Sila ang mga anak natin, Gideon. Sila ang mga anak natin, Gideon. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa isip ni Gideon, hindi bilang isang tunog, kundi bilang isang pisikal na puwersa. Ang buong silid ay tila umikot. Ang lahat ng hangin ay tila sinipsip palabas. Napahawak siya sa gilid ng kama upang mapanatili ang kanyang balanse. Mga anak natin. Isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan, ang huling gabi nila ni Ara bago ito nawala. Ang gabi ng kanilang anibersaryo. Isang gabing puno ng mga pangako at pagmamahal. Isang gabing ang matematika ay simple. Ang timeline ay perpekto. Tumingala siya kay Amara, na nakatayo sa harap niya, ang mukha ay basang-basa ng luha, puno ng takot ngunit may paninindigan. Hindi ito nagsisinungaling. Nakikita niya ito sa mga mata nito. Isang ama. Siya ay isang ama. Ang unang emosyon na dumaan sa kanya ay galit. Isang nag-aalab na galit. 5 taon. 5 taon ng buhay ng kanyang mga anak ang ipinagkait sa kanya. Ang kanilang unang mga ngiti, unang mga hakbang, unang mga salita. Lahat ng iyon ay ninakaw mula sa kanya. Bakit, tanong niya, ang boses ay naging isang magaspang na bulong, puno ng sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ara? Kahit isang sulat lang. Kahit isang tawag. Karapatan kong malaman. Paano, Gideon, sagot nito, ang boses ay basag. Nang umalis ako, ang daladala ko ay ang alaala ng iyong katahimikan habang pinapipili ka ng iyong ina. Ang daladala ko ay ang paniniwalang isa akong hadlang sa iyong buhay. Aalisin ka niya sa akin, at aalisin din niya sa akin ang mga anak ko. Hindi ko iyon kakayanin. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kanya. Hindi ito kasakiman o pagkamakasarili. Ito ay takot. Ang takot ng isang ina na gustong protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang mundong alam niyang magiging malupit sa kanila, mula sa isang pamilyang tulad ng sa kanya. Mula sa isang lola tulad ni Doña Elvira. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng ibang bagay. Isang napakalalim na lungkot. Lungkot para sa 5 taon na nawala. Lungkot para kay Ara, na mag-isang pinalaki ang kanilang mga anak. Lungkot para sa kanyang sarili, para sa mga sandaling hindi na niya maibabalik pa. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdaming hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang nakakakaba ngunit nakapangingilabot na kagalakan. Mayroon siyang mga anak. 2. Isang lalaki at isang babae. Tumingin siya kay Amara, ang kanyang galit ay naglaho na. Gusto ko silang makita. Ang biyahe papunta sa maliit na apartment ni Amara ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Gideon. Si Mateo ang nagmamaneho, tahimik at magalang. Si Amara ay nasa tabi niya, ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Si Gideon naman ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakikita. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang itsura nila? Kamukha ba niya sila? Mamahalin ba nila siya?
Matatanggap ba nila siya? Nang huminto sila sa harap ng isang luma at simpleng apartment building, isang mundo na napakalayo sa Forbes Park, lalong bumigat ang dibdib ni Gideon. Dito mag-isang itinaguyod ni Amara ang kanilang pamilya. Umakyat sila sa isang makitid na hagdanan. Sa bawat hakbang, ang puso ni Gideon ay bumibilis. Huminto si Amara sa harap ng isang pinto. Huminga ito ng malalim bago kumatok. Ang pinto ay bumukas at isang babaeng nasa katanghalian ang edad ang lumabas. Si Tita Mercy. Ngunit ang mga mata ni Gideon ay hindi napako sa kanya. Napako ito sa dalawang maliliit na bata na nakatayo sa likuran ng babae, nagtatago sa kanyang palda, sumisilip ng may pagtataka sa mga bagong dating. Parang huminto ang oras. Ang batang lalaki. Mayroon itong seryosong mukha, itim na buhok, at mga mata niya. Ang batang babae. Mayroon itong mga mata ni Amara, ngunit ang hugis ng kanyang ngiti, kahit na mahiyain, ay mula sa kanya. Napalunok si Gideon. Ang pag-ibig na naramdaman niya para sa kanila sa sandaling iyon ay napakatindi, halos masakit. Ito ay isang pag-ibig na primal, isang pag-ibig na agad-agad at walang kondisyon. Leo, Luna, mahinang sabi ni Amara. Halikayo, mga anak. Lumapit ang kambal kay Amara, ang mga mata ay maingat na nakamasid kay Gideon. Lumuhod si Gideon para magpantay sila. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hello, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Si Luna, na mas bibo, ang unang nagsalita. Sino po kayo? Tumingin si Gideon kay Amara, humihingi ng tulong. Ngumiti si Amara sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Mga anak, siya si Gideon. Isa siyang napaka-espesyal na kaibigan ni Mommy. Hindi pa ito ang oras para sa katotohanan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Inilahad ni Gideon ang kanyang kamay. Nice to meet you, Leo. Luna. Nagkatinginan ang kambal. Pagkatapos, si Leo, ang seryosong bata, ay dahan-dahang lumapit at inilahad din ang kanyang maliit na kamay, tinatanggap ang sa kanya. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagpadala ng isang kuryente sa buong katawan ni Gideon. Isang anak na lalaki. Isang anak na babae. Ang kanyang pamilya. Epilog, 1 taon makalipas. Ang hangin sa parke ay sariwa. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ang nagsisilbing musika sa hapon. Mas mataas, Daddy. Mas mataas, sigaw ni Luna habang itinutulak siya ni Gideon sa duyan. Okay, Ginay Little Princess, hold on tight, sagot ni Gideon, ang kanyang tawa ay malaya at masaya. Sa di kalayuan, sa isang bench sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Amara, katabi si Leo na abala sa pagguhit sa isang sketchpad. Tinitingnan niya ang eksena sa harap niya, si Gideon na tumatawa kasama ang kanilang anak na babae, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marami ang nangyari sa loob ng 1 taon. Iniwan ni Gideon ang lahat, ang kumpanya, ang pangalan, ang mansyon. Ginamit niya ang sarili niyang ipon para magtayo ng isang maliit na architectural design firm, bumalik sa kanyang unang pag-ibig bago siya piliting pumasok sa corporate world. Bumili sila ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision, sapat lang ang laki para sa kanilang 4. Ang relasyon ni Gideon sa kanyang ina ay nananatiling magulo. Sinubukan ni Doña Elvira na makipag-ayos, ngunit ang mga pader na itinayo nito ay mahirap gibain. Ngunit paminsan-minsan, nagpapadala ito ng mga regalo para sa kanyang mga apo, isang tahimik na pag-amin ng kanyang pagkakamali. Mommy, look, sabi ni Leo, ipinapakita ang kanyang drawing. Kinuha ito ni Amara. Sa papel, may 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Isang matangkad na lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata. Sa itaas nito, nakasulat sa paunti-unting letra, "Den yung ating pamilya." Niyakap ni Amara si Leo. Ang ganda, anak. Tumakbo si Gideon palapit sa kanila, karga-karga si Luna sa kanyang mga balikat. Okay, sino ang gustong kumain ng ice cream? Ako, sabay na sigaw ng kambal. Tumayo si Amara at sumama sa kanila. Habang naglalakad silang 4, magkakahawak kamay, hinawakan ni Gideon ang kamay ni Amara at pinisil ito. Lumingon ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang pag-ibig, ang pasasalamat, ang pangako ng isang panghabang buhay na magkasama.
Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang perpektong kwento. Ito ay puno ng mga pagkakamali, puno ng sakit, at puno ng mga nawalang taon. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na iyon, tulad ng isang matatag na puno, ay nakahanap ng paraan upang muling umusbong mula sa mga guho, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Dahil sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay ang pagiging magkakasama. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naging saksi sa kanilang mga pagsubok. Naramdaman ko ang bigat ng mga lihim ni Amara, ang pagkalito at pangulila ni Gideon, ang bawat patak ng kanilang mga luha, at ang bawat tibok ng kanilang mga pusong naghahanap ng kasagutan at kapayapaan. Ang kwento ni Gideon at Amara ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang perpektong larawan. Ito ay masalimuot. Ito ay may mga sandali ng pagdududa at sakit. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay isang pagpapasya. Isang desisyon na umunawa sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, magtiwala sa kabila ng mga kasinungalingan, at manatili kahit na ang pinakamadaling gawin ay ang umalis. Ito rin ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad na ipinagkaloob nila sa isa't isa, at ang pagpapatawad na kailangan nating ibigay sa ating mga sarili. Ito ang regalong nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan at nagbibigay daan sa atin na yakapin ang pag-asang hatid ng hinaharap. Ngayon, nais ko ring marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang kwento? Saang bahagi kayo pinakanaantig o nakaramdam ng matinding emosyon? Ang inyong mga komento at pagninilay ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ito po ang inyong lingkod at manunulat, buong pusong nagpapasalamat at nagpapaalam.